Mga kapatid, nagsisimula na ang countdown sa mukhang matindi ang mangyayaring labanan at gera sa pagitan ng Iran at saka ng Israel. Dahil ayon dito sa report mga tol, anytime pwede na daw umatake ang Iran. Sabi rito sa title mga kapatid ng panonoorin natin balita, Israel can be attacked anytime dahil transfer daw ng Iran Iran ang kanilang mga missile to Arab nation as November 5 deadline nears. Kasi nga ang banta nila mga tol, ang babala nila, isa-atake sila bago daw ang US election which is magaganap yan sa November 5 mga tol. Ang sabi rito sa report, Israel warned Iraq of airstrikes mga kapatid. Sabi kasi gagamitin daw ng Iran yung mga missile doon sa Iraq, So claiming that Iran is moving missiles and equipment to its neighboring country according to a London-based Saudi Arabian news site report. Sabi rito, unnamed Israeli officials reportedly told the outlet the Israeli satellite spotted the movement of Tehran working to transfer ballistic missiles to Iraqi territory mga tol. Na-monitor ng kanilang radar, ng kanilang satellites mga tol, na gumagalaw ng Iran mga tol, ipine-prepare na nila o inihahanda na nila ang kanilang magiging pag-atake at dinala na nga nila mga tol ang kanilang mga ballistic missile sa lugar ng Iraq, Sabi rito, the report further said that Israel identified targets belonging to the Iran-backed militias as well as Iraqi state targets. So panoorin natin itong balitang to mga tol mula rito sa Hindus Times. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa mga tol, panoorin na natin to. Not just Iran, another Arab nation set to join anti-Israel war. Mga kapatid, talagang makikita nagsimula dito sa Hamas at saka sa Israel hanggang sa lumawak Houthi, Hezbollah, 'di ba? Iran, Ito na nga, Ito mga proxy yan ng Iran, mga tol. Mga proxies ng Iran yan. Yung Iran talaga kumbaga pinaka big boss. Right before attack on Israel, Iran supplying missiles to Arab nation. Is Arab nation ready to let Iran use its soil for direct attack on Israel, mga tol? Question yan. Hahayaan nga ba nila ang Iran, mga tol, na gagamitin ng kanilang kalupaan? Kasi alam naman natin, mga tol, kapag ginamit yan ng Iran, na may posibilidad na yung lugar nila, like for example, itong Iraq is maging next Lebanon na babakbakan ng Israel, So talagang madadamay sila. Sabi rito, Israel has issued a chilling warning to Iraq. Saudi Alaf news site reported. So nagbabala na mga tol ang Israel sa Iraq. Sige. Kumbaga sige, payagan nyo at makisali kayo. Kayo ang susunod na patatamaan. Israel threatened Iraq with strikes if it doesn't rain in Iran. Militants report. Islamic resistance in Iraq has launched countless attacks on Israel since October last year. So marami na rin pala silang ginawang pag-atake sa Israel, Islamic resistance in Iraq. Hindi man yung Iraq mismo, pero Islamic resistance in Iraq has launched countless attacks on Israel since October last year. Israel has warned Iraq that it has identified targets belonging to Iran-backed militias. An official also claimed that Iran is transferring ballistic missiles to Iraq. So dinadala na doon. Ba't kaya ayaw gamitin ng Iran mismo yung lugar nila, Ayaw nilang gamitin mismo yung lugar nila at kailangan pa nilang i-transfer pa sa ibang lugar, The official said Israeli satellites have detected movement of Iran supplying missiles to Iraq.
Na-detect na naman pala nila no? Dapat dun pa lang nung nakikita nilang naglalakbay. Sana kumilos na sila dun. They added that Iran may use them during possible threat in Israel in response to October 26 attack. Ito naman, Iraqi officials are concerned that Iran is shifting fighting from its territory. No, mula sa teritoryo ng Iran, parang gustong ilipat ng Iran yung labanan, yung war zone, mga tol, sa ibang lugar. Ayan ang concern ng mga opisyal ng Iraq. Sabi nga rito, Iraqi officials are concerned that Iran is shifting fighting from its territory, no? Ayaw ng Iran na magkaroon ng labanan dun sa mismong lugar nila. Kaya ginagamit nila yung mga proxies nila. The threat came after Israel allegedly used Iraqi airspace to attack Iran on October 26. Iran had said Israeli fighter jets used Iraqi airspace which is controlled by the US. Sa bagay kasi ano na yan 'di ba, binakbakan din ng US yan Kung di nagkakamali, mga nasa 2000 ano yan mga nasa 2002 o 2003, mga ganon, no? Yung binakbakan ng US etong Iraq, mga tol. 'Di ba? So kontrolado daw ng US yung airspace noon. Doon kasi dumaan yung mga fighter jets ng Israel papuntang Iran, no, nung October 26 nung pinatamaan nila yung mga missile facility o manufacturing facilities ng Iran doon. Meanwhile, Israel is anticipating retaliation from Iran for its October 26 attack. So, ina-expect na nila yun, no? Ina-anticipate na nila yun. Babawi yan. Nung una, dina-downplay lang yun ng Iran. Kumbaga parang binabaliwala nila. Nasira lang ilang radar system namin. Ganun. Pero nung lumabas na sa balita yung naging totoong damage, at sabi na rin naman ng supreme leader nila, mga tol, na masyadong malaki yun para baliwalain o para i-ignore, eto na nga, no? Babawi sila. At nagsisimula na, mga tol, ang countdown. Kasi ang ultimatum nila November 5, no? Bago ang US election o US presidential election. Iran is planning third direct strike on Israel before US elections on November 5. Sabi sa report, mga tol. On November 2, Khamenei warned both Netanyahu and Biden of teeth-breaking response. My goodness, mga tol. And sabi nga sa ibang report, dudurugin, mga tol. Dudurugin daw, will Iran warns of crashing, mga kapatid, ang US at saka ang Israel. Dito, teeth-breaking, makabasag ngipin na response. Grabe, no? Eto na, nagsisimula na ang countdown. Anong date na ngayon? November 4, mga tol. Bukas na. 'Di ba? Bukas na ang election ng US, mga tol. November 4 dito sa atin, pero nauuna kasi tayo ng isang taon. Ng isang araw, mga tol. Nauuna kasi tayo ng isang araw sa US, 'di ba? Kasi western sila 'di ba? Kumbaga papalubog na araw sa atin, pasikat pa lang sa kanila. Kaya nauuna tayo. Kung November 4 sa atin ngayon, November 3 naman sa kanila, 'di ba? So advance tayo ng isang araw, no? Pero eto na nga ang babala ng Iran, mga tol. Ano sa tingin ninyo, no? Countdowns begin. Na monitor na daw ng Israeli satellites at nakita nila yung movement ng Tehran na dinadala na daw, tinatransfer na yung kanilang mga ballistic missiles sa teritoryo ng Iraq. My goodness. At ang babala ng Israel, pag hinayaan daw nila, mga tol, ang Iran na gamitin ang kanilang teritoryo, makakatikim naman sila ngayon ng strikes, mga tol, no? Anyway, anong masasabi mo dyan, mga kapatid, no? Sana maging ayos ang ating mga kababayan na nandiyan dyan. Comment na lamang kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.